Ipinahayag ng House Prosecution Panel na hindi na nila kailangang ihain o ipatawag si Colonel Raymond Dante La Chica bilang saksi sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, sapat na ang mga naunang testimonya ni na dating Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ontorio upang patunayan ang maling paggamit ng mga confidential funds. Binigyan din ni prosecution spokesperson Representative Sia Alonto Adyong na nakatutok ang trial sa pananagutan ng Vice Presidente bilang pinuno ng ahensya na nag-utos ng paglipat ng pondo sa hindi bonded na security officer. Dagdag pa ni Representative Rene Luis Co, nakatala na sa opisyal na record ng korte ang mga pahayag na direktang nagtuturo kay Duterte, kaya't ang pagkakaroon ng karagdagang saksi ay nakasalalay na lamang sa diskarte ng depensa o desisyon ng Senado. Kaugnay naman ito sa impeachment kamakailan o sa impeachment trial kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na tila kinopya ng Office of the Vice President sa mga confidential at intelligence funds ang mga programang nasa ilalim nito. Ayon sa senador, posibleng masabpina ang mga dokumentong may kaugnayan sa CIF upang malaman kung may katotohanan bang tumanggap ng reward money bilang mga informant gamit ang mga alias sa mga physical and financial plans. Sinagot din ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na maaaring maipasabpina ang mga naturang dokumento sa anyay tamang panahon. Nagpahayag din ng ang House Prosecution Panel spokesperson Representative Sia Adyong at Representative Rene Co ukol dito. I think nararapat lang po na yung Senate Impeachment Court kung paano niya gustong makala pa ang mas maraming impormasyon para makita niya yung buong istorya, no, ma-supplement kung paano nila na-appreciate yung arguments. They have that power to do so. Pero sa atin, no, clear naman po na hindi po dapat pera bago plano. Pero ito, kinapi-paste nyo eh. Ano yung message nito? Talagang merong glaring disrespect doon sa paggagamit ng isang pondo ng taong bayan na walang takot, walang alinlangan, walang pakundangan na nalustahin yung pera ng taong bayan. Samantala, magandang balita naman para sa mga travelers. Kabilang sa inanunsyo ng low-cost airline ng Vietnam na Vietjet, ang direktang flight mula Clark, Pampanga patungong Ho Chi Minh City, Vietnam simula sa November 10. Layo ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation na sa pamamagitan ng ugnayan ay mabigyan ng opsyon sa pagbiyahe ang mga pasahero lalo na ang mga mula sa Northern at Central Luzon. Dagdag pa rito ay upang lalong suportahan ang turismo at ugnayang pangnegosyo sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ang nasabing bagong ruta ay mag-ooperate ng 3 round-trip flights kada linggo tuwing araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Sa iba pang balita, opisyal nang nilagdaan ng City Government of Makati at DOST Philippine Textile Research Institute ang kasunduan para sa paggamit ng Philippine Tropical Fabric bilang opisyal na uniforme ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Makati City Mayor Nancy Binay, ang pagbibigay sa mga empleyado ng uniforme ay pagpaparangal sa husay ng gawang Pilipino, pagsuporta sa mga magsasaka at maghahabi at paglikha ng mas malaking oportunidad para sa lokal na industriya ng tela.
para sa lungsod. Hindi lamang umano ito isang simpleng pagbabago ng tela ng mga uniforme dahil ipinakikita nito kung paano magagamit ng isang institusyon ng pamahalaan ang kapangyarihan nito upang suportahan ang mga lokal na industriya at hikayatin ang mas malawak na paggamit ng mga gawang Pilipinong materyales. Ang naturang kasuotan ng lungsod ay may kabuuang 7 disenyo na naglalaman ng polypinya fiber base at mga hinabing detalye para sa pinagsamang makabagong disenyo at nakasanayang Pilipino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.